Asa na ang mga tao? Hello, people! Lunch break. Lunch break! Diba? May dalawa tayong guest today. Very, 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 very special guest, everybody. Yan na! Yan na! Ay, isang galing pa sa Malacanang. Oo. Isa galing sa Malacanang. Yung isa galing sa PCO. Tatlo pala ang guest natin. At yung sa akin, yung pinaka-special guest na makakagawa ng solusyon. Alam niya kung sino papupuntahin sa mga problema natin sa gera ngayon. Kung sino yung mag-a-advise siya. Kung ano yung dapat nating gawin. Diba? Oo. Hindi, secret pa nga. Hindi pa nga nila alam sino yung guest eh. Ito na. Pag-usapan muna natin ang mga bagay-bagay sa Earth. Magandang hapon, Pilipinas! Eto na po! Actually, ang gusto niya, ang title daw ng ano na to, Ocrayan Portion. Meron po kaming live, para maling sa lamig ko, pang reading na, kaya nabunutin ko sila. Ayan. Tititit, pansit. Ilan na ba kayo? Ang konti pa, 100 lang. Marami na ba yan? Sige! And now, welcome to my humble home. No filter, unfiltered, straight talk from one and only, nag-iisa at walang kakabog, Bardagal Queen, Kong Rowena Gonzon. Come on! Ayan na. Hello! O, diba? Maganda. Ang galing ko sumayaw. And special guest, Kathy. Yes. And now, may topic kasi tayo. Sa mga nangyayari sa ating bansa ay apparently, we're not ready. And sabi nga ni Kong Gonzon, ang laki-laki ng Intel funds ng ating presidente. 4 billion. Billion? 4 billion. 4 billion Intel Confi funds. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Magkakakira. Exactly. Hindi niya alam. More than 4 billion, ang Intel funds si BBM, hindi man lang niya narinig ang mga Balita. whisper ng mga ibon sa intelligence sector na magkakagera. At pumunta pa siya sa UAE, di ba? Pumunta siya doon at ubo siya doon, utal-utal pa siya doon, at gaganon-ganon siya ng flag. Gaganon-ganon siya. Pero, wala. Hindi niya alam na may kakagera. Wala pa siyang idea kasi wala siyang mga geopolitical advisors na nakakapredict nitong mga kaganapan at mga digmaan sa ibang bansa. Di ba? Kaya si BBM ang nakakatakot sa lahat, mga kababayan. Dahil siya ang Commander-in-Chief ng ating Armed Forces of the Philippines. Kung bangag ang Commander-in-Chief, paano na lang tayo? Yan. So, patinggan natin yung solusyon niya dyan sa pagbomba ng Iran sa mga countries like Dubai and United Arab Emirates, kung saan meron tayong maraming Pilipinong OFWs. Pakinggan natin si BBM, Miss Kathy Bina. Okay. Ladies and gentlemen, si BBM at ang kanyang report. No filter kami. So, pakinggan nyo ha. Aray ko. Ayan. Eto na. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran. Israel! Retaliatory strikes. Kaya very fluid
ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya natin Siguro? Delikado? Hindi ka ba sure? Wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. They're all no-fly zones. This is a combat area. Oh. And Saan ang bola kaya? Pwede, ko sir? sa lahat ay yung nangyari. I'm sure nabalitaan ninyo lahat. Tatlong fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by accident, by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din. Paano ka mag-commercial airline? Hindi ka nga makalabas sa airport. Bobo By ka. mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad muna, yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na Baylan? Ano? Babaylan? Ay, yun din ay Marami hong mga delikado bating din. na babaylan sa amin. Padala namin Kung dyan. magkaroon ng friendly fire incident, alam nyo, pagka may... Naku, sir, ipadala mo na lang si This is an Auntie Claire. active combat zone. Kayang-kaya Pag niya nakakita yung ka ng combat maraming zone. sasakyan, baka bombahin yun. Oo, Because they kayang-kaya will niya. misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have as Anong best option in yan? the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa Ano natin bang yung, best of siya baylan? Yung mga babaylan daw. Oy, mga babaylan! Silabas na kayo dyan! Bago kayong trabaho! sa ating mga kababayan. Sasakay ay daw sa inyo, mga safe place. OFW, mga... At ito, Alam ko na! Okay, boss. Sasakyan nyo! Oo! Okay, game. Ito na! Ito na, BBM! Ang solusyon sa problema mo! Ito! Sasakyan ng mga babaylan! Woo! Sasakyan ng mga babaylan! Ayan na, oh! Oh! Kuha ka ng mga, mga Harry Potter! Yan! Yan, dyan, sasakay! Oh! Si Ate Claire, para sa inyo ito, Ate Claire, pinagawa ko ito talaga. Ano ito yan? eh? Improvise. Walis. Outer walis. Ito, walis ito na yung sa map. Ilagay namin dito sa walis. Ting-ting. At yan po. Kaya po ito. Bibili po ito. Manufacture po ito ni BBM sa halagang 100,000 pesos lang ang isa. Yan. Bakit po kaya? O, di ba? 100,000 pesos kasi yung brand is Attorney Commissioner Ping Guanzon. Ang bongga talaga. O ano, BBM? Ba't di ka mag-submarino? Diba? Ang sabi, galing-galing mo. Ang galing kong sumayaw. Galing kong sumayaw. Ang galing-galing mo, mag-submarino ka. O, pwede ba submarino doon? Wala ka nga submarino umaandar eh. Kasi inuuna mo naman yung ano eh. Alam mo na, inuuna mo, di ba? Yan ang problema. Kasi sinasabi ni Browner na ready ang ating Armed Forces of the Philippines. Kahit magkagera man ngayon, Kati. Ewan ko. Oh? Ngayon, nananawagan yung nangaaway sa ambassador ng China, pinapalaya, si Risa Hontiveros. Oy, nako! Biglang, Oo. peace on earth. Dapat- Akala ko ba kaya natin? O, dapat siya mauna doon. O, magsundo, di ba? Mhm. O, total, nagsakay-sakay man siya ng pampot doon sa Kalayaan Islands, di ba? Kulang na lang, dala siya ng, ganyan-ganyan siya ng flag doon eh. Di ba? So, pwede rin siya magsundo doon ng mga Pilipino. O, isakay nila sa mga, ano bang sasakyan niyo doon? Pampot, saka submarine. Aeroplano. Oo. Actually, sayang nga yung parang alam nyo ba, kapag lumilipad ka, gumagamit kayo ng chopper at aeroplano, ang mahal ng gasolina. Mm. Sobrang mahal ng gasolina. Sana pinadala lang niya yung mga goods na para naging pera, kesa sumakay pa siya doon, sinayang yung Oo. pera ng bayan. Oh, itong reklamo ni ni Inoy Bogris pag nafa-follow kayo sa Ilongga ako. Abay, ilang araw na daw. Wala naman daw kung ano-anong instruction ng embassy at anong mga tulong sa kanila. Kanya-kanyang kayod daw sila para makahanap ng makuha na ng mga grocery, ng mga pagkain. Nag-ano na po doon. Anong tawag doon? Yung pagdag yung bibili
Bibilihan sila ng panic buying na ngayon sa mga supermarkets. Magkano po, ilan ba ang Filipino overseas workers dyan sa UAE tsaka sa sa Iran meron din sa sa Israel meron din UAE, Dubai, pero mo yan, ilang pamilya yan na halos gabi-gabi hindi makatulog sila dito, baka kung ano mangyari sa kanilang mga kamag-anak dyan. Si BBM, ang kanyang solusyon ay report araw-araw. Kaya, Sabi niya, go to a safest place. saan yun? Sa Cubeta? Safest place? Alam mo, BBM, kung talaga may pagmamahal ka sa mga OFW, nakita na nila yan noon pa. Ngayon, sa third year ng administration mo, biglang nagka-crisis, may digmaan. Nakita na talaga nila na ikaw, BBM, you are incompetent. Ngayon mo pa sasabihin na maganda na to kayo. Maganda, paano sila maghanda? Di ba nasan, yun nga, yung issue nga nila na 120 na confidential fund ni VP Sara, eto ngayon ang katanong-tanong. Nasan yung 4 billion na confi fund? Intelligence fund? Nasan na? Bakit hindi mo alam na may mangyayaring mga ganito? Bakit ni isa sa ating OFW o anuman, katulad nga no, sinasabi sa mga embassy ng ating bansa, sinabi na nga ni Cobb Gonzon, is wala man lang silang mga panuntunin o panawagan kung paano natin mapoproteksyonan ng ating mga OFW or kapwa Pilipino sa ibang bansa. Ito pa yung nakakatakot. Yung yan. Di ba? 100,000 pesos kasi yung brand is Attorney Commissioner Bing Gonzon. Ang bongga talaga. BBM, ba't di ka mag-submarino? Di ba? Ang sabi, galing-galing mo. Ang galing kong sumayaw. Ang galing-galing mo, mag-submarino ka. Pwede ba submarino doon? Wala ka nga submarino umaandar Kasi inuuna mo naman yung alam mo na, inuuna mo, di ba? Yan ang problema. Kasi sinasabi ni Browner na ready ang ating Armed Forces of the Philippines. Kahit magkagera man ngayon, Kati. Ewan ko. Ngayon, nananawagan yung nangaaway sa ambassador ng China, pinapalaya, si Risa Hontiveros. Nako! Biglang, Oo. peace on earth. Dapat- Akala ko ba kaya natin? Dapat siya mauna doon. Magsundo, di ba? Total. Nagsakay-sakay man siya ng pampot doon sa Kalayaan Islands, di ba? Kulang na lang, dala siya ng ganyan siya ng flag doon di ba? So, pwede rin siya magsundo doon ng mga Pilipino. Isakay nila sa mga, ano bang sasakyan niyo doon? Pampot, saka submarine. Actually, sayang nga yung parang alam nyo ba, kapag gumagamit kayo ng chopper at aeroplano, ang mahal ng gasolina. Sobrang mahal ng gasolina. Sana pinadala na lang niya yung mga goods na para naging pera, kesa sumakay pa siya doon. Sinayang yung pera ng bayan. Itong reklamo ni Iloy Bogris pag nagfa-follow kayo sa Ilongga ako, ilang araw na daw, wala naman daw kung ano-anong instruction ng embassy at anong mga tulong sa kanila. Kanya-kanyang kayod daw sila para makahanap ng makuha ng mga grocery, ng mga pagkain. Nag-ano na po doon? Anong tawag doon? Yung bibilihan sila ng panic buying na ngayon sa mga supermarkets. Magkano po, ilan ba ang Filipino overseas workers dyan sa UAE tsaka sa sa Iran meron din sa Israel meron din UAE, Dubai, pero mo yan, ilang pamilya yan na halos gabi-gabi hindi makatulog sila dito, baka kung ano mangyari sa kanilang mga kamag-anak dyan. Si BBM, ang kanyang solusyon ay report araw-araw. Kaya, Sabi niya, go to a safest place. saan yun sa Cubeta? Safest place? Alam mo, BBM, kung talaga may pagmamahal ka sa mga OFW, nakita na nila yan noon pa. Ngayon, sa third year ng administration mo, biglang nagka-crisis, may digmaan.
nakita na talaga nila na ikaw, BBM, you are incompetent. Ngayon mo pa sasabihin na maganda na to kayo. Maganda, paano sila maghanda? O, di ba, nasan, yun nga, yung issue nga nila na 120 na confidential fund ni VP Sara. Ito ngayon ang katanong-tanong. Nasan yung 4 billion na confi fund? Intelligence fund? Oh, O, nasan na? Bakit hindi mo alam na may mangyayaring mga ganito? Bakit ni isa sa ating OFW o anuman, katulad nga no, sinasabi sa mga embassy ng ating bansa, sinabi na nga ni Com Gonzon, is wala man lang silang mga mga panuntunin o panawagan kung paano natin mapoproteksyonan ng ating mga OFW or kapwa Pilipino sa ibang bansa. ito pa yung nakakatakot. Yung aastang sasali pa sa gera, iba dyan. Manahimik na kayo. Manahimik na kayo dyan. At huwag nyo namang isali yung mga Pilipino sa ibang bansa dyan sa kagaguhan nyo. May gusto nyo pang sumali ng digmaan? Eh, China, nagpadala ng mga fighter jets sa Iran eh. Correct. Gaano ba kalapit ang China? Eh, tatawid ka lang sa Batanes, fishing boat, mag-pump boat ka lang sa Batanes, nasa China ka na. Yung radyo nga i-tune-in mo lang, Chinese na yung... Ko, ipupukol mo na lang bato China ka na. Tapos maghanap pa kayo ng digmaan sa China. Oo, katulad, Kayo, Tariela, dapat ang solusyon ni BBM, papuntahin si Tariela. si Jesus Falsis, Yan. si Cariela, Si Darian. si Higarian, Yan. si Rizon Tiveros. Yan, lahat Sino sila. ba? Total, matatapang Isakay kayo. sila sa aerocopter at ipaparachute sila, ibagsak sila doon sa Israel. Correct. Pagtanggol nyo yung kaalyado natin. Oo. Dahil sa tingin nyo ba sa sobrang busy ng Amerika, mababakapan tayo? Oo. Ilan ang maglalaban-laban? Kaya ba natin? Di ba sabi nyo matapang? O sige, ilabas nyo yung tapang mo doon. Nandadamay pa kayo. Yan ang hindi nyo nakikita, no? Na ang China, magpapadala ng fighter jet sa Iran. Yan ang hindi nyo nakikita. Kasi puro kayo politika. Puro kayo anti-Sara. Anti-Sara, iniisip nyo ni Risa Ontiveros ang 2028 elections. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino na nasa abroad. Puro optics Pomji. Puro optics. Puro optics. Puro flowery words. Puro Hindi pumunta si Risa Ontiveros doon. Diba? Kasi munta nga siya sa Kalayaan Islands eh. Oo, kaya niya yun. Paano yan pangagang presidente nyo? Kayo, unit team na kayo kay BBM, hindi kayo oposisyon. Correct. Si United. Sara Duterte ang oposisyon. Oo, wala. Kaming mga ayaw kay BBM gang, kami ang oposisyon. Kayo, kayo. Sabi, di ba? hindi oposisyon. BBM resign, ayaw. At ano mo, nakakagulat yun na doon talaga ako yung na-legitimate yung naging legitimong yung pagsasabi na talagang pro-BBM na yung ibang ilawan. Dahil na si Kiko, he doesn't even want to say BBM resign. Yan pa. Ay, Kiko, ilang taon ka ba, Nonoy? 1986 sa EDSA, 40 years ago, nung kami, bago pa yan lumaban na kami doon sa mga warlord para labanan yung Marcos versus kay Lola Cory mo. Nasaan ka ba noon at ikaw na ngayon ang leader dyan, sinasabi mo hindi kami pwede sumigaw ng BBM resign? Kaya hindi na ako pumunta ng EDSA. First time ito, hindi ako pumunta dyan. Kasi kayong mga kaliwa, lalo na yung akbayan, ay sa inyo na si Kiko D. Kaya ngayon Kiko D, huwag mo sabihin dilawan ka. Hindi ka dilawan. Kaliwa ka, makaliwa ka. Diyan ka sumama kay Risa Ontiveros. Nakita kita sa Senate eh. Katabi kita eh. Pagkatapos na may resolution yung na Senate na susundin ng Supreme Court ruling, tumayo ka, ganun-ganun ka dun eh. Asal ba yan ng taong ang bloodline ay Aquino? Ganyan ba masal si Bam Aquino? Hindi, di ba? Kaya ikaw, dahil sumanib ka na sa kaliwa, sa akbayan hindi sa makabayan, kaya ganyan. Gusto nyo na, suluhin nyo na.
ang EDSA People Power Anniversary na para bang kayo talaga ang nakipaglaban. Ang mga sinungaling kayo! Buhay pa kami! Buhay pa kami! Kaya nga, tsaka ano sila feeling sila lang yung bida tsaka matalino. Kapag sila naglalabas ng mga testigo nila, dito ka na, Pongchi. Balik ka na umupo. Ikaw Yun. ang taga-hatol. Lola! Ayan. Ako ngayon ang Lola Judge. Oo, Lola Judge. Tapos, di ba, ito pa, ang mahalata mo, hindi nila tinitigilan si Bibi Sara sa 120 million na Intel funds, pero yung trilyon at ilan na ang lumabas para maging witness at mag-testify ng mga korupsyon, mali-maleta, Trilyon na Oo. flood control kickback. paper bags. Oh. They are deaf. Blind, Bigit. blind. And blind. Pinapapabigit-bigitan, Diba? bulag-bulagan. Kasi daw, magnanakaw daw si Sara Duterte. Ano ba ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Confidential funds? Makinig kayo sa akin dahil nagkuha komisyoner ako. Ilang beses ko sabihin sa inyong mga bobo kayo na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Which is na-liquidate Which naman is yan. na-liquidate naman niya ng tama. Na nag-declare, nag-statement, nag-report naman ng COA ng unmodified opinion na itong confidential fund niya is fully liquidated. Ang tatanga nyo, kasi ayaw nyo talaga maniwala. Gusto nyo lang maniwala at sabihin sa ibang tao na magnanakaw si Sara Duterte para wala siyang kaibahan kay Bongbong Marcos, para kayong mga kaliwa kayo, mga kasama kayo ni Lamas, ay kayo naman na maglalamas ng kaban ng bayan sa susunod. Agree. Hindi kami papayag dyan. Hindi kami Dahil tama. nandito kami sa gitna, hindi kami makaliwa at hindi kami maglalamas ng kaban ng bayan. Kaya kayo, mga ano kayo, mga yung mga tagapag ispukuning, si Hyderian, South Saharan African, saka si Jesus False Sis. Yeah. Yung false na May sis, sis pa. yan. Bading yan eh. Ano ba? Ikaw talaga, Jesus False Sis. Aminin mo ng bakla ka. Ayaw ba? Hindi ba niya? Wala siyang inaamin na bakla siya. Okay. Okay lang naman. Tapos Basta pati nung LGBT. correct. Diba? Ba't aminin mo na? Kung hindi ka naman, kumbaga, hindi ka naman oportunista, hindi ka naman magnanakaw, naman masama dyan kung bakla ka. Di ba? Correct. O congratulate ka pa sa akin dahil nag-out ako as a lesbian. Yes, thank you. Thank you, Gaga. Ikaw ang pangit mong bakla, kaya hindi ka talaga tatanggapin ng mga asosasyones kabadigan dyan. Dahil ikaw ay Mapag samantala. at mapagpanggap. Panggap. Ano pa mga anak? Ano pa? Yun. Kaya kailangan po, makinig tayo ng mabuti, mag-analyze tayo ng totoo, kailangan base sa facts. Base sa facts. Ang ating mga sinasabi at pinaglalaban, kung meron tayong konklusyon, base po sa facts. Hindi po ba? Ito pa. Miss Cathy. Paano daw yun si Mary Grace Piatos? Ano daw yun? Di ba daw yun? Ibig sabihin, ninakaw niya kasi sinungaling siya sa mga pangalan. Mga tanga talaga kayo. Tanga talaga. Di ba sinabi ko na sa iyo, confidential fund? Noon pa sinabi ko na, bago pa nga nagkuha unmodified opinion na sa confidential fund, dahil sa intel at security ang pinangalagaan dyan, pwedeng maglagay ng mga pseudonym. Exactly. Kumbaga, si BBM meron din yan. Ang oo. EFP meron din yan. Oo. Alam mo, ang gumagawa ng gulo na to, hindi nyo ba napapansin? Ang nagpapaili nito is align sa makakaliwa talaga. Mga- Akbayan Diba? ha. Lahat yan. Sila yun. Wala masyadong mga kabayan dyan eh. Akbayan. Naku, nagtapon ako ng medyas. Ay, yung peak na medyo. Hindi. Neutral. Puti ang medyo. Kasi ang medyas ko So, mga kapatid, mga kabadigan, mga kapatiran, yan po ang ating dapat laging alalahanin na itong kanilang storytelling alay na nagnakaw si Sara Duterte ay isang malaking kasinungalingan.
thinkers are doers. Kasi Yun. they think that way because they do it. No, because takot sila na magpresidente ito. Ba't kayo natatakot kung hindi naman kayo nagnakaw, di ba? Kasi kung si Sara Duterte ang maging presidente, may mananagot. Exactly. May mananagot. Diba kasi mga G, lumabas una si Master Sergeant Gutesa, isa lang siya. Tama. Kinwestiyon, ultimo, pinaliit, pati ba naman yung kanyang, ang tawag ito? Yung pinanotaryo niya, ginawang issue. Oo. Ngayon, 18 to na witnesses. Oo. Tanggalin na natin na kung retired Marine sila or retired men in uniform. The fact na lumabas sila, Na dati silang security, at True. sila ang witness Ni Saldico. believer ni Saldico, ano pa bang gusto nyo? at nagko-corroborate sila sa sinasabi ni Saldico na Ay, ni nagpadala Gutesa. siya at ni Gutesa na nagpadala siya ng mali-maletang mga pera sa bahay ni Martin Romualdez, sa bahay ni BBM, at sa bahay ng iba-iba pa. Ano to, Kathy? Ano itong narinig ko na meron daw $2 million na hinatid sila dun sa ICC? Hindi, ICC, hindi ba ICC personal ba yun? Okay, Trillanes nila binigay. Nagpalit daw ng, ang nangyari daw doon, napanood ko rin yan eh. Basta, panoorin niyo yung interview nila kay Jessica Soho, no? Teka, andun ka ba, di ba? Andun ka ba? After pumunta ako. Oo, sige. Ano daw sabi nila? Kasi may nag-announce na, what do you call this, na, yun nga, nandun sila. Tapos etong mga to, kusang loob. Alam niyo, pag napanood mo, Attorney Walzon, yung interview nila kay Jessica Soho, sabi niya, paano yun? Yung napag-usapan na baka mangyari sa kanila yung nangyari kay Gutesa. Ang sagot nila, sabi nga nung lawyer nila, na etong mga to, ang sinabi na nila is, mukhang ito na yung huli nilang laban para sa bayan. Handa silang mamatay. Andito na to, maninindigan sila kung ano para sa tama. Ang nakakahiya, supposedly, dapat pag may mga ganitong revelasyon, ipatawag niyan dapat sa Blue Ribbon Committee, Kong G. Oo, Pero bakit ang ayaw? statement na ginawa ni Pinky Lason, Ano is, daw? Hindi din ano daw, mapatawag? kailangan daw, imbestigahan muna. Ayaw niyang patawag. Miss, tagalan mo na kung totoong tao yung mga yan o totoong ano? Diba? Eh, Totoong eto pa. pagong. Sinasabi nila AI daw yung mga photos. Nagkamali kayo dun. Kasi yung mga photos na nakikita yung nagsi-circulate, screen grab yun sa video. Video po yun. Video na mga nangyayari sa kanila. At alam nyo ba, Kong G, yung iba dun, kaya sila nakakuha ng video. Kasi, alam mo yung minsan, alam mo yung mga misis Oo. na nag-check sa asawa na, Ay, wala oo, ka pa ba? nasan ka? Oo, Oo. parang, totoo bang nandiyan ka sa trabaho mo? Check ang- attendance. Oo. So, out of, walang mali siya, nag-take sila ng mga video daw, tapos, pinapadala nila sa misis nila. Yun, kaya na-save. Para evidence, resibo, na nandito kami, nagtatrabaho talaga kami. So, kaya nila na-save. Yes. So, hindi nila sinasadya. Nagkataon, nagamit nila ngayon. And guess what? Diba, meron din nagsasabi na dapat dinidebunk yung kanilang sila raw ay may mga history na maling, pangit na history sa pagiging men in uniform, no? Ang sabi ko, okay, kung ilan man sa kanila, hindi ko alam hindi ko talaga alam kung totoo yung sinasabi ng iba. Kasi ang alam ko, ipapakilala sila isa't isa at kung ano yung nagawa nila sa bayan, no? Alam nyo, hindi rin mo ba kayo nagtaka kung ba't sila rin ang kinuha? Pwede rin kasi na kaya sila ang kinuha pag dumating yung panahon na to at nag-decide silang maging testigo or maging witness, yan ang gagamitin against sa kanila. Ay, huwag niyong paniwalaan yan, di ang credible. Kasi alam mo, ganito yan dati. So talagang pinaghandaan yung kung paano magnakaw. Kasi kapwa kung tinatawag nilang kriminal or dating may kalokohan sa past ng mga retired men in uniform na ito, is talagang ito yung gagamitin. Halatang nakalinya, alam na nila yung sasabihin nila, bababuhin nila yung pagkatao ng mga to. Ako, I don't care. Kung ano yung past nila, ang importante ito, naninindigan sila now para sa bayan at mamamayang Pilipino. At saka kayo, sa mga retired men in uniform, tulungan nyo itong mga kasama nyo. Okay? Kasi, bawiin natin yung mga perang ninakaw para sa inyo lahat mapunta at saka sa pamilya nyo kasi kayo ang tunay na nagsasakripisyo para sa bayan, binubuwis nyo ang buhay nyo at etong mga makakaliwa or NPA na to, sila ang gumugulo sa inyo, nagkakos ng divisiveness, sila rin nagpapasama sa inyo. Dapat matakuhan na kayo.
Yan. Kaya, ito pong mga sinasabi nila na, kailangan may common candidate laban kay Sara Duterte. At si Risa Ontiveros daw ang unity candidate. At kung mag-unite daw sila kay BBM, why not? Why not? Kahit suka kayo, kukunat. Yan ang napala nyo. Dahil napakagahaman nyo sa kapangyarihan. Gusto nyo, kayo naman ang maupo dyan. Ay alam nyo, hindi ko alam kung sinong mas masahol sa inyo. Si BBM na talagang may dugong super magnanakaw o kayong mga tuta kayo ng mga komunista. Yan ang hindi ko pa ngayon mabilang kung sino ang worst sa inyo. Devil in disguise. Yun. Yun ang perfect word. mo. Tagaan yung tupa, pero demonyo pala. Tsaka yung pasosyal-sosyal. Oh. Tapos, Pata kunwari sila lang yung matalino. Tapos yung kunwari mga, ang tawag ito, grammar Nazi. Wala akong Oh. pakialam sa inyo kahit grammar Nazi kayo, mga pogo pa rin kayo sa akin. Kasi ang ano tataka ngayon? nyo, Ano ngayon kung ang galing-galing yung mag-grammar dyan, pero BBM Marcos naman kayo. Oh. Correct. Kain suka naman kayo. Naku! Supporter ng Kami mga dilawan na urika, kami itong mga baby boomers. Nako. Yes. Malapit na po ako mag-70. Oh. Kami buhay pa kami. Buhay pa kami. Yung iba nga, mga 90 na. Oh. Yung mga original, hindi Mga na yan. dilawan, hindi kami magmamarcos. Oy, huwag nyo kami isama dyan, ha? Kiko, dahil lang Aquino ka, akala mo, ikaw ang may birthright dyan sa EDSA? Hindi ka pa nga! Tulik. Hindi ka pa nga tao 40 years ago? Sigaw-sigaw ka dyan, parang alam mo yung pinaglaban namin. Sa martial law na yan. Araw-araw kami nagmamarsya dyan. Hanggang di na namin alam kung may katapusan ba ito o wala. Hanggang Okay. magtawag ng snap election. Ayo, sumama ba kayo kay Cory sa snap election? Wala kayo dyan, kayong mga kaliwa kayo. Dahil gusto nyo revolusyon. Revolusyon, hindi eleksyon. Tapos ngayon gusto nyo magpresidente si Risa Ontiveros? Nakapa-3 times lang yun. Mga kaayo. Never! Never! Diba? Alam mo, Pamji, kailan ilang taon ka nung nagkaroon ng martial law? Ay, 12 lang ako. Wow, Grabe. grabe. 1972. 12, 13. Doon ako nagsimula sa Silliman Oh University. my God, ilang taon ang martial law? Ay, oo. Grabe. Nagdalaga ka, lumaki ka sa martial law. 1986 eh. So, ibig sabihin talagang 14 years? Correct. 86, 72. Tama. Ako talaga, ang alam ko kapag solid na yellow, hindi talaga magmamarcos. Ay, hindi. Yung mga old, yung traditional, yung old and original, hindi yung mga ngayon. Lalo na kami, taga-Negros Occidental kami at Oriental. Abay, kinontrol ni Marcos yung sugar, yun ang kabuhayan namin at ng mga tao namin, yung mga workers. Grabe. Kaya, nung kinontrol nila yung sugar, ba't pa magtatanim ng sugar farmers? Yung presyo mababa. Yun pala, kinukuha nila, ibebenta nila sa world market ng mataas. Ginawa lang nila kaming alila. May pinagmanahan pala si Charis Pempenko, yung vape, balita ako. Kanya! Oo, na niya. Monopolize niya. Kanya yung babe! Oo. Mga bata, Tigilan niya ang vape. tigilan nyo May ganyan. yung babe, ha? Babe. Tigilan nyo yan kasi yung mayaman lang dyan si Charis. Tunog Oo. BBM din. Beb. Huwag na kayong mag-babe. I-boycott nyo na yung babe. Huwag na. Nakakapangit yan. Oh my goodness. Drugs, alcohol. Kamukha nila si Charis. Sige kayo. Magkamukha na kayo niyan. Oo. Yun mo yan. Monopolize na yun. Pag-classic talaga itong Marcos na ito. Maganit. At saka kahapon, dun sa Lahat na lang hearing, napansin ko nung nagsasalita si Congressman Bong Suntay. Oh. Binara nila kasi nabanggit lang niya yung tungkol sa
mali-maleta, na i-involve yung ibang kasamahan. And hindi pa siya tapos magsalita. Kinuyog na siya, halatang guilty yung mga nag-react. Grabe! Masyadong dapat, alam nyo, kung hindi ho kayo guilty, you let Congressman Suntay Finish! Yun! yun. Masyado kayong defensive. Mas kitang-kita ko si Kogi. Kaya ano si Kogi? Koki! Oy, Koki! Okay! Yan. Kilala niyo si Kogi? Oo. Grabe yung itsura nila ngayon. Sobrang stress na. Oh, namamaga na ba ito? Namamaga? Tantad ng pimples. Oh, yung namamaga na ba ito? Mga lumalabas na yung mga, ano, mga, Nagsasag na yung mga Oh. botox and fillers sila. Alam mo yun? alam nyo, mga politiko kayo. Alam nyo naman ang buhay politiko. Tataob-taob din yung barko ni Bibi. Kaya, yan si Luistro. May araw din yan. Di ba? May araw din yan si Luistro. 3,000 lang abanse niya doon sa kalaban niya. Noon, ha? Alam mo, nabalitaan ko ha. Ang balita lang naman to. No? Ang nabalitaan ko doon, nagkakot daw yun eh. Ng botante na hindi taga-lugar nila. Yun. Yun yung ano ko. Hindi, ito pa. Yung Those si Abante. voters! Grabe, no? Parang kung sino pa yun ang tatapang dyan nasa listahan ng Maris. At hindi pa mo tapos yan. Meron po, Kung G, kung napanood mo at nabasa mo yung kanilang affidavit, merong mga media operators. Ay, Hindi pa pinapangalanan. mga walang iya kayo. Oo, kasi, kaya hindi pinapangalanan, naghihintay. If you will come out, hayaan nyo sila magsabi, even those other congressman at iba pang nasa listahan nila. Di ba sabi may 12 pa na lalabas? At meron pa hindi lang 12, may iba pang lalabas. Yun ang balita namin. Ngayon, Napakawalang because of iya. what they're doing, alam mo, nakalimutan kasi ng mga to, nakalimutan niyo. Etong mga to ay sundalo. Hindi agresibo ang atake agad ng ito. Mga strategic to. Sigurado to pag umatake sa inyo. Dahil alam na nila, kabisado na nila paano galawan nyo. So, diyan kayo mag-ingat. At saka, bakit nyo sila kinukutsa? Sigurado ba kayo wala silang video? Exactly. Palagay nyo lalabas sila ng ganyan na mga makapangyarihan ng kalalabanin nila na wala silang ebidensya na nandun sila? Kanino bang bisikleta yon? Kanino bang bahay yun? Yung head helmet niya. Hindi naman siguro ito mga taong ito. Hindi naman siguro ito talagang tanga o nagpapagamit lamang. Alam mo, Kung G, kung ako dun sa ibang congressman, total, katulad ng iba, sinasabi nila, even ako, may namimit ako sa isang, pupunta ako ng isang lugar or event, ng campaign, sasabihin nila sa akin, napipilitan lang sila, this is your time to come out and speak up na okay, nagawa namin to kasi Inutusan kami. inutusan kami. This is Saka, your chance. itong impeachment, hindi nyo naman kailangan permahan yan eh. Hindi. Papipilit ba nila kayo? Bakit? Sa 2028 ba, sigurado bang may pera kayong makukuha dyan kay BBM Gang? At kay Martin Luther King? Sigurado ba? Alam niyo naman lahat ng mga politikong yan na sa hanay nyo ay aahasin kayo. Yan. Exactly. At saka, tandaan nyo, papalitan ang presidente ng ating bansa. Hindi kayo sure. Alam mo, I think yung susunod na presidente, sabihin na natin hindi si Sara, si Bibi Sara. Naku, baka ako yun, Kati. Baka malay mo. Aba, Patay. nagyari na kayo. Di baby, naku, pambira. Walang kikita kung hindi ako kikita. Yan, sabi yan ni Miriam Defensor Santiago. My boss, no? Yan, saka bilib talaga ako kapag magkaroon tayo ng isang presidente o leader. Sana yung mga hanay ng leader natin sa 2020, sa darating na eleksyon, is alam mo yung walang kaibigan, walang kamakamag-anak. Walang kurakot. Walang kurakot. Hindi papayag na may mga rakot. Correct. Kaya dapat walang kamag-anak sa kabinete. Oo. Diba? Kung ako ang presidente, ay lahat ng cabinet secretary ay pipirma, Kati, ng affidavit na Yes. pag sila ay na-iskandalo sa corruption, ay sila na mismo ang puputol ng kanilang mga daliri. Parang Japanese, diba? Oo. Pinaputol yung kalang, Oo. yakuza ba yun? Yung pinuputol yung daliri nila pag nagkamali sila.
Pero ito, tayo, puputulan natin sila ng T. Puputulan ng T. Ano yun? Ano yun? Tugtungan nyo! Tenga. Diba? Puputulan natin ng toyo sa utak. Oo. Ayun. Ay, nabalitaan mo pala. Di ba lumabas? Nung paglabas ng mga Marines, Comji, galit na galit si Trililing. Sabi niya, lahat yan ay kasinungalingan. Si Trillanes? Oo, di totoo yung na pag may meeting kami. Eh kaso, may nangyari. Ano nangyari? Sabi niya, hindi raw sila nag-meeting nila Boying Remulla. Oo, ano sabi ni Boy? Eh si Ombudsman Boy lumabas. Sabi niya, totoo, nagkita kami. Nag-meeting kami sa bahay. So, sino ngayon na sinungaling? Ikaw talaga Trililing, no? Ikaw nga binenta mo tayo sa sabi mo, yung China, ikaw nagbenta ka nga sa China, di ba? Hindi nagsinungaling si Boying para sa kanya. Yes. Oo nga naman, ba't naman magsisinungaling si Boying? Eh kasi paano pala kung siya yung nagdala kay sa mga ICC to ha? Oo. Meet up with ICC, namin to ni Boying Remulla na yes, I meet up with them. Ang tanong ko naman sa iyo, Sino? Ombudsman, dating DOJ Secretary mo niya, bakit mo naman sila miniting doon sa bahay mo? Di ba dapat doon kayo sa DOJ nag-meeting? Oo. Kasi it tells people na the impression na you are keeping it a secret. At yun nga, sinasabi ng mga security na Marines na $2 million ang pinalitan nila ng pera at binigay nila kanino, Kati? Kay Trillanes Kay daw. Trillanes daw. Ang gastos, kasi ang nagkasikaso daw niyan, Yun. talaga ng gastusin dito. At ang naghahatid sundo ay ang ginagamit na sasakyan ay kay Saldi Romualdez. Saldi At ko. Saldi Romualdez. Pwede na yun, di ba? Saldi ko and Martin Romualdez. Siya raw silang dalawa daw yung nag-uusap about it kasama si Trillanes ang tumatanggap daw ng Which ng shows pera. na ito talagang talaga to. Hindi pwede maghugas kamay si BBM dito sa pag-arrest at pagkidnap, pagdala sa Dahig. sa ICC kay Digong, kay PRD. Alam mo, Kati, parang may narig pa nga akong kwento napakasigit daw na yung daw eroplano na yan ng eroplanong sinakyan na yan basta may kwento dyan hindi ko nasabi kasi hindi ako sure, no? Pero the fact is yung eroplanong yun ay government property. Tama ba? Ako nabalitaan ko. Government property yun. Kaya hindi naman yung ibig sabihin nag-request ang ICC at naka-ready naman ang mga administration ni BBM, kaya ganun ang nangyari. So huwag na po kayong maghugas ng kamay kasi lalabas at ngayon naman lumalabas na Ako naman, nabalitaan ko doon, kaya ganun yung kulay ng aeroplanong yun. Ini-sticker, alam niyo sa mga car, yung di ba ini-sticker yung car for protection, so pwedeng palitan ng kulay. May ganun ini-sticker yung buong aeroplano daw. nagpalit ng Para hindi makilala. Yun. Yung isa pa, Comjin, yung anong i-comment mo nga na eto may 18 na Marines tapos imbis na pakinggan, okay lang. Imbestigan, tama naman Imbis na pakinggan, siniraan agad. Anong masasabi mo dyan? at ang subisira pa, chair pa ng Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Ako gusto ko mag-resign siya kasi Ang lahat hirap. naman nagsasalita ng negatibo, Ang hirap naman ito na walang fairness, walang objectivity, walang puro bias na agad. Hindi ka pa nga nakapag-testigo sinungaling ka na. Correct. Hindi ba tungkulin niya ng Blue Ribbon na magsiyasat? Diba? Karoon ng fair Oo. na pag-imbestiga. Sakit naman itong minadanas natin dahil I expected more from Senator Lacson. Kahit na noon yung principal ko si Senator Miriam Defensor Santiago, ang tawag sa kanya ay Pinky Lacson. Yun. Tawag sa kanya ni Sen Miriam. Pero nag-expect pa naman ako na yung reputation niya sa katagalan ay sana maging objective naman siya. Pero wala tayong mapapala dito sa Blue Ribbon Committee na ito. Correct.
At saka ang tawag dito, ang napansin ko rin, natatawa na lang ako din dun sa comment ni Auntie Claire. Kasi natatawa ka dun, sabi niya, i-check nyo. Sabi niya, yung press con, i-check nyo. Who's behind it? Sino yung nasa likod? Yun ng mga Marines daw, sino yung mga tumutulong? At sino yung kaninong kotse yung sumundo? Alam mo, Auntie Claire, sorry you are such a TANGA or tanga. Kasi, alam nga naman sa inyo pumunta yan. Alam mo man sa inyo tumakbo sila. Diba? Katangahan naman na ang nasa listahan mo puro nasa gobyerno, tapos sa itatakbo. Diyos ko lang, para ka naman sinabi mo na sundalo ako na nagpapakamatay. Diba? Hindi ako tangang sundalo. Hindi mga tanga yung mga sundalo. That's not logical, Attorney Claire. Diba? Kaya si Attorney Claire, pag hinahamon daw niya ng debate, ayaw niya kay Prof. Malutikian. Gusto niya si Rowena Guanzon daw. Oo. Abay, baka po nagkamali kayo ng pili. Correct. Pero, alam niyo ba, nung minsan nasa Manila Hotel ako, at merong Manila Bulletin na anniversary. So, pumasok ako doon. Usi, alam na, usyoso. Di ba? Paglabas ko, nandyan si Attorney Claire. Tapos, nung nandyan siya, tumingin ako na parang, sino ba itong pinapalibutan na, sino kaya to? Baka sikat ito. Parang pinapalibutan siya ng staff niya. Abay, tumingin siya sa akin, ang ganun. Sabi ko, si Attorney Castro pala. Nahiya naman ako na, kumbaga, ganyanin ko siya. Diba? Hindi naman tama yun kasi abogada naman siya. So, lumapit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hello, Attorney Castro. Let's have a picture. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, opo, Attorney Guanzon. Huwag niyo ako sisigawan, ha? Sabi niya gano'n. Hindi. Sabi ko sa kanya. Yun. So, pero hindi niya nilabas yung video namin. Kasi baka tanggalan siya ng posisyon ni BBM. Oh, grabe, no? Halatang halata mo. Alam mo, kawawa. Alam mo, ang komchi ako. Naawa ako dun sa mga nagtatrabaho ngayon sa gobyerno. Dahil na yung mga gipit, yung walang choice kasi kailangan pakainin yung pamilya nila. Alam ko, gustong-gusto nila umalis pero hindi lang nila magawa ng. Wala kasi trabaho. Wala sila pupunta. Pero sana, pag-isipan yung mabuti. Kasi, kahit naman, sino sa next na liderato, pag nalaman na galing kayo dito sa napakakurap na gobyerno to, mukhang mahirapan kayo mag-apply kung hindi kayo bibitaw ngayon. Yun. Diba? Saka, sinasabi ko lagi, mga kababayan, na pag continue pa itong si BBM, ay talagang sadlak na tayo sa luha. Parang may sumpa talaga. Wala nang trabaho mga bata after 2028. Wala. Alam nyo, hindi madali na mag-presidente after BBM. Kasi disaster ang economic ng economy ng hindi madali. Philippines. Whoever wanted to sit as Kaya sa dami ng walang trabaho, 2.26 million, hindi po niya siguro yan masosolve. Yun. Ganyan siya. Oy, pa-shout out ang mga taga-Bulacan dyan. Oo, sabi Oy, ni Bulacan. Ernie Rodriguez Morelos II. May mga Guanzon yan si Bulacan, ha? Si Oo. Bobby Guanzon, yung dating sa radyo. Sabi Diba? mo, kumbing meron din sa Dagupan ba? O Pangasinan? Oo, Chinese. Di ba? Talagang, kasi Guan Chinese nga. May Chinese blood kami pareho. Oo, kaya Diba? kami naimbita doon sa Chinese Embassy. Oo, tsaka Diba? hindi. Nakakatawa yung yung mga, alam mo yung, ang dami nagre-reklamo sa China, pero kung pumasok kayo sa loob ng bahay, lahat made in China. Saka na tayo yumabang at tumabang. Kung kaya nating labanan, walang problema. Pero so, as of this moment, huwag tayo, makipagyera sa isang Kahit si Pinoy, sinabi ni Pinoy yan. Alam niyo naman ako, maka-Pinoy talaga ako, di ba? Two times ako in-appoint, Commissioner Coan, Commissioner Comilex, confidence niya sa akin. And of course,
my friends, di ba? Nakilala ako. Sinabi nga ni Pinoy, tingnan nyo dyan may video, sinabi niya, isang pitik lang tayo o isang ihip lang tayo ng China. Okay, mag-file tayo sa West Philippine Sea na petition, pero huwag natin silang kalabanin kasi hindi natin sila kaya kung magtigmaan. Kaya yan po sinasabi ni Browner na handang-handa na po ang AFP. Maawa ka naman sa amin, Browner. Suluhin mo na lang yan. Alam mo, kumbing yung nahalata ako dito. Kasi syempre, pag nagkukos tayo ng gulo, ang pinakamalaking bigyan Oo. kasi ng budget, yan eh. Military. Oy, Oo. ikaw Tariela ka at Browner Oo. Ay, Diba? Intel fund mo, hindi mo pa nga naliliquidate eh. Oo. Talagang, syempre, pag may gera, ipapas ang Congress ng supplemental budget ngayon. O kaya doon sa unprogrammed funds ni BBM. Bibili na naman ngayon ng mga aeroplano, missile, chu-chu-chu. Mga kagamitan para sa gera. Tingnan nyo lang mga kababayan, ang mga ninakaw nila sa atin sa flood control lang at sa lahat ng mga projects nila, mga kickback nila, ay Ayun na. trillion. 1.9 trillion sa flood control projects lang. May PhilHealth. PhilHealth pa, di ba? Itong, alam mo yung Iron Dome ng Dubai at Israel, yan, meron yan ng Taiwan. Nandun ako nung eleksyon nila eh. Binili sa US, yung Iron Dome, yun yung mga anti-missile. Kaya ilang missile ang nililipad, ilan lang ang nahuhulog sa land area nila, di ba? Kasi may Iron Dome na nag-anti-missile din. $1 billion, ibig sabihin, 58 or 60 billion pesos. Kung yung panginakaw nyo sa flood control na 1.9 trillion, ay bumili man lang kayo ng 10, tatlong ganyan, Luzon, Visayas, Mindanao, meron na tayong big dome. Submarine na nga lang, para ngayon sundo yan. Sana nga, may submarine. Sinundin nyo ng mga Pilipino may sakit doon. Yung trillion na perang yan, ang ganda na ng kalsada natin, wala ng traffic. Tsaka yung mga bata, di ba yung scholarship doon, di ba? Yung klase. Or, di ba, magkano yung kulang na lang ng PhilHealth? If I'm not mistaken, pakorek ko. Hindi ko tayo nagmamagaling dito, katulad ng iba dyan. Na, para magkaroon ng libre, parang kulang na lang sa budget na. Parang naalala ko lang to last year, 85 billion ba? Tapos libre na. Kasi ito Libre pong na PhilHealth natin, ito namang PhilHealth natin, kaysa naman, save niyo yung pera, tuloy nakita ni BBM at kinuha niya. Sana naman po, yung coverage, hindi naman ganun nakatiting lang naman pala ang porsyento dyan na minaminus nyo sa bills namin. Yes. Malaki pa yung 20% namin na senior and PWD. Hindi naman tayo lahat nagkakasakit ng ilang taon. So, tayo ng ipon. Dagdagan nyo naman yan. Grabe naman kayo, lalo na yung may mga cancer. At paulit-ulit silang pupunta ng hospital dyan. Total insurance naman yan eh. Ibig sabihin, marami naman sa amin na hindi naman magkakasakit sabay sa kanila. Dagdagan nyo na yung dyan. Oy, PhilHealth, bago po kayo lahat dyan, mga ombudsman. Dahil sa ginawa nyo. Parang tayo, hindi natin nagamit. Parang ako, wala akong ginamit na PhilHealth. All my life, mag-50 na ako this year. Oo nga, no? Hindi ko, nagamit ko ba yung Parang hindi rin. Magkano yun? Calculate mo, magkano sana napunta yun sa iba, di ba? Exactly. Diba? 22 classrooms lang daw nagawa ni BBM nung after 3 years. Tapos parang nagtaka pa siya, bakit tayo nagkakaganito? Bangag, kasi ngayon ka lang nagising. Hindi pa nga gising, kita mo nga. Kung may kera, hindi alam, tas may Intel fans. Tapos, sino yung Intel mo? Tulog? Kasi sa gabi, sabog? Ganun ba yun? Takot hindi siya natutulog, Kati. Kasi Kasi diba? hindi nga tulog sa umaga. Yun, oo. Sa gabi gising. Diba? Natutulog naman ko. Diba? Kasi ang sabi sa akin ng isang dating addict ng cocaine, every 15-20 minutes daw kailangan daw sumingot. Mag-shoot ulit. Sumingot ulit. Oo. Magkano kaya yung sinisingot nila, Alam mo, yung dati sa expo, meron yan level ng value. Ito. Hindi
Hindi, meron talaga. Meron talaga. Oh, anong 4,000. pinaka, mga first class? Magkano first class? 4,000 per gram. Yung pinaka, yung yung mura. Sa kanila yun may umabot pa atang 15 to 20 per gram. Eh, isang singot na ganon, ilang gram? 1 gram? Hindi ko alam. Naku, Kasi yun meron ang- yan silang yung pag ini-start nila, para siyang ang liit-liit na spoon. Na or tinutunaw? nililinya nila. Hindi nila tinutunaw. Sinisip Ah, nila. yung susini? Para siyang polvoron. Yung pulburon nga. Grabe, pulburon nga. Diba? Oo. Tapos, alam mo, grabe yan. Yung sila, alam mo, yung ziplock, di ba? Siyempre, may mga matitira doon. Gaganunin pa nila yun, no? Sa loob, sisimutin, tapos gaganunin na sa ilapit nila. Ayaw magtira, grabe. Oo. Eh, kung yun nga, hindi nagtitira, paano pa sa kaba ng bayan? May Mariose. Kaya ayaw talagang umalis eh. Yung sabi kamamatay na lang daw niya yan, di yan siya magbibitiw eh. Hindi ka magbibitiw, pero paano na ito ekonomiya namin? Yan. Paano naman kami? Paano naman yung mga taong pobre? Grabe kayo. Practice na kayo dyan ng kain na nga. Alam mo yung galunggong? Guys, magkano isang kilong galunggong? Tama ba ako isang libo yung pagkakita ako? Tino mo? Siguro Hindi 500 talaga. lang. Hindi, mas mahal na ngayon. Grabe, tilapia. Diba? Ang alam ko tilapia ang 180, 160. Nakakabili ka pa ng 180 na tilapia. Oo, doon sa province. Baka province. Dito, Oo. grabe, mahal-mahal. Mas mahal pa ang isda ngayon kesa sa... Mas mahal pa ang gulay kesa sa karne. Ngayon? Oo. Ay, Kasi ako. kuya sumabot ng 800. Mas Ayaw. 600, kamatis, Smart sili. naman yun ng mga kamag-anak dyan eh. Kamag-anak incorporated. Diba? Sabi ni Robert Talbo, baka daw addict din ako noon. O, adik sa pagmamahal. Gago. Addict ako sa talino. O, tama. Oo. Oo, marami. Lahat ng gustong pag-aralan at pag-aaralan ko talaga, hindi kagaya mo. Oo. Addict ka sa katangahan kung hindi ka man addict sa drugs. At saka hindi lang, halata mo, yung mga troll na yan, dito, yan ang katunayan, nagipit ang mga tao, kapit sa patalim. Yun. Pinapakain sa mga anak ninyo ay galing sa nakaw. Yun. Alam nyo, akala nyo, kumikita kayo ngayon? Yung tatamang karma sa inyo is walang lunas na sakit at walang katapusang kamalasan. Oo. Sabi ni Dudy, overdose na lang ang pag-asa natin, attorney. Ayun. May sakit naman mo. Alam nyo ako, ayoko siyang ma-overdose. Bakit? Wala. Gusto ko ma-feel niya yung ma-feel niya yung sakit. Yung parang, meron siyang pakete dito sa tiyan. Ano yun? Tinanong ko ang mga doktor eh. Ano yun? Colostomy bag ba yun? Yun ba yung ipot niya? Doon mo Pag pumunta? Oo, sabi nila, posible. Kasi kung diverticulitis, Yeah. baka nga nilagyan siya dyan. At saka sobrang payat niya ngayon, no? Alam mo, in a way, if he doesn't really know obviously, hindi nga niya nalalaman kung anong nangyayari sa ating bansa. Kasi, too late yung ngayon na nagkagera. Tapos, ngayon, hindi niya alam paano niya isi-save. Diba? Jose Cuevas, ikaw daw, yun ang sabi na adik ako. Ikaw daw ang komunistang adik. Tanga. Sige nga guys, awayin nyo nga yung mga troll dito. Mga gipit, kawawa naman. Walang pangkain. Kaya ganyan, kumakapit sa patalim. Alam nyo, Ay, yung mga troll! asan? Soon! Alam na namin Ano? kung paano nyo ginagawa. Intay lang. Oo. Diba? Remember? Oo. At saan kayo lahat nag-office? Diyos ko, bright talaga ako. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako umiinom ng mura. ng mura na alak. Kailangan mahal para konti lang. Oo. Oo. Hindi ako naglalasing. Hindi ako nagsusugal. Hindi ako kumakanta sa kalsada. Sa loob lang ng At bahay. hindi ako nakikipag-usap. Kasi hindi ko nakikita. Oo, hindi ako nakikipag-usap na hindi ko nakikita. O, Oo. kumbaga, di ba? Hindi mo kinakausap yung nanay mo. Oo, hindi naman. Grabe ko. Tatay ko sa panaginip Tatay na. lang yun. Nanay ko. Bakit? Sino bang kausap tatay niya? Si BBM. Lagi din kausap si Ferdinand Marcos. Ano masasabi mo kung GKID? Ay nako, classmate ko na yan. Bakla yan. Yan ang babaeng bakla talaga. Kaya nakakatawa yung sayaw nila na, hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Ganyan. Ay, kasi ganyan siya. Alam nyo, isang taon kaming magkaklase, magkatabi.
ng silya sa UP College of Law. Ha? At yan, t-shirt lang yan, naka-jeans lang yan. Barangay noon. So, tsaka tumutulong yan sa mga classmates. Yung tatlo kong classmates na walang trabaho. Nung araw, mga kaibigan, wala namang email. Mag-apply ka ng trabaho pag hindi ka top 10 ng klase mo. Kasi kami, siyempre, yabang mo. Nahabol kami ng mga law office, di ba? Yung mga hindi na nagta-top 10, maghanap ka na ng trabaho, maglalakad ka talaga. Yung tatlo kong classmate na mga Bisaya, wala man silang kilala, di ba? Nagbo-boarding house lang nga sila. Punta sila dun sa, sa Upslide, mga ganun, Upslide. Pagdating nila doon, sinabihan sila nung chief na, meron ba kayo recommendation letter? Sabi nila, wala po. Ha? Sino kilala niyo? Yan, abogado na sila. Sabi nila, classmate po namin, si Miss Amy Marcos. Lumaki daw mata. O sige, kumuha kayo ng rekomendasyon doon. Ano mo? Hindi man sila close kay Amy kasi ako man yung lagi niyang katabi. Sabi ko, pumunta kayo. Okay lang yan, abangan niyo dun sa pupunta pa yan sa college. Alam mo, the next day, pinatawagan. Pagdating nila doon, sabi sa kanila, hired na kayo. UP College of Law pala kayo. Alam mo yung utang na loob na hindi makakalimutan. Yun ang example ko sa inyo kung gaano compassionate yan si Amy. Kasi di ba pwede namang hindi niya papansinin yun, hindi naman niya kilala yun. Yeah. Tsaka iba rin, no? How about yung coach? Anong masasuggest nyo dun sa mga nasa listahan na mga retired men in uniform na mga congressman na tumanggap daw or senator na tumanggap ng mali-maletang pera? Dapat ba mag-inipit sila? Ha? Mali-maletang pera? Oo. Meron. Tumanggap daw, nag-deliver daw sila. Kung sana, that's the point nung na-interview ako na I said, dapat ito, maimbestigahan ito ang Senate Blue Ribbon at ng Ombudsman. Okay? So, nag-file na sila sa Ombudsman. Sana si Senator Ping Lacson, isapinan niya ng mga ito para buksan tingnan natin. Meron ba silang proof na nag-deliver sila ng mga pera sa senador? Kung sa hearing nila o sa preliminary conference to mark their exhibits, ma-prove nila at ma-verify nila sa senador na, ikaw ba yan? Hindi naman yan Photoshop. Dapat pag-inhibit na sila. Alam niyo mga kabayan, ang mga pro-impeachment ni Sara, pro-impeachment against Sara Duterte, VP Sara, kailangan nila ng 16 votes. Kahit na hindi bumoto si Bato, kahit magtago si Bato, kahit na hindi bumoto si Cheese, kailangan pa rin nila ng 16 votes. Kasi nasa konstitusyon, kailangan nila ng 2/3 vote. Sa 24 po, divided by 3 is equal to 8. 2/3 dapat 8 times 2. Kaya kailangan po nila ng 16 votes. Kung hindi po nila makakuha yung 16 votes, hindi po nila ma-impeach si Vice President Sara. Kahit po absent pa ng absent si Bato at hindi pa boboto sa kung sino-sino dyan. Kung mag-absent din si Bongbong. Diba? Yan lang po ang klaruhin natin kasi yung iba, excited na sila. Na saka maniniwala na talaga ako na yung mga yan na nag-i-impeach na yan is para sa bayan. Bakit yung confidential funds ng VP Sara ang issue? Dapat nila question ang liit nun 100. Hindi naman sa sinasabi kong maliit lang siya. Ang sinasabi ko is maliit compare sa 4 billion plus yung trillion na nawawala nating pero pera. dinismiss nila ang kay BBM. Yes, diba? Dinismiss nila. Tapos ngayon, busy sila ngayon. Baka sakaling may dumating na biyaya. Yeah. Bago sila pumirma. Ganon. Correct. Yan. Ano ba yun? Sige lang, go. Tapos, Ay, nawala. Ayan, yan yan. na. Okay. Wala. Sana po,
ipatawag ng mga, ano ba ipatawag? Ang Sana DOJ, po. mga bilyar. Ay, pinapatawag na nga. Oo. Pinapatawag na po. Wag niyo napansinin yan kasi mga ano yan, mga pro-government yan. Wag yung pakialaman yung sakay na bilyar. Ang pakialaman nyo is yung trilyon natin na ang dami. Pinag-iinitan nyo yung mga bilyar, mga umhang. Yun. Diba? Hello! Yung Diba? taga Sacramento, California. I went to high school near Sacramento, you know? I was an American Field Service exchange student in Yuba City High School. Meron po akong diploma dyan. Nag-graduate po ako. Malapit by po the yan way- sa Sacramento. Hi! Obi, congratulations. Bakit? Nasa library na Nang? ng US Congress. Bongga. Yung libro ko po. Oo, di ba? Ang hirap po talaga maging humble. Huwag ang mga kalaban mo ay mga tanga. Yung libro ko po, na published by the UP Law Center, the Anti-Sexual Harassment Act Notes and Cases, malapit na po ang March 8, Women's Month International, ay nandun na po o nakalista sa US Library of Congress at sa National Library of Australia, Harvard Law Library, Yale Law Library, Stanford, UC Berkeley. Yan. Oo, di ba? Kaya salamat po sa UP Law Center. Dahil po wala po akong bayad, sinulat ko yan. Hayaan mo, Kompi, kasi sila naman, meron sila nasa Harvard Law. Oh, meron din sila. Sa Yale. Sa Yale na susian. Oo. Yale May College. Harvard Law. Harvard. Oh. May Standby University. Standby instead of Stanford. Di ba? Oo. Kaya, yung mga pasaring sa akin ni Hiderian Sub-Saharan African, huwag na lang natin po pansinin yung bakla na yun. Kasi ano yan siya, frustrated yan siya. O, paano yung naging political analyst? Nagtataka. Dapat siguro magladlad na siya. Para talagang maniwala ng mga tao sa inyo. Huwag na kayong magbalat kayo kama ng mundo. Diba? Actually, mga kasama natin dyan sa ladlad. Diba? Hi, hello mga ang ladlad. Oo. Lapit na po ang Women's Month. Yung marami tayong trans dyan, trans women na. Hello po. March 8 po, International Women's Day. The whole month of March is Women's Month. Sana po ay merong mga seminar dyan ay pupuntahan po namin. At maraming salamat po sa Inyong pagsubaybay. inyong pagsubaybay dito. At alam niyo naman ang lola niyo malapit na mag-68. Kailangan na po mag-siesta dahil iinom na po ng gamot. Hindi, Kombi, ano pong mensahe nyo sa ating, ang advice nyo na lang, ganito, ang advice nyo unang-una dun sa mga legislator natin, congressman na nadadawit at mga senator na nadadawit. Ano pong inyong mensahe sa kanila na ma-advise nyo na about, kunwari, yung faith nila with God, tsaka yung discernment, non-decision making nila, kung nagkamali po ba sila, ano pong dapat nilang gawin? Oo, bago ko mag-comment, hello po kay Miss Phoebe Tan, anak ni Chitong, dyan sa Cali City. Nakita ko, best friend yun ng mga parents ko. Kaya, ito po ang payo ko sa inyo, mga congressman. Kung tayo po ay nadadawit dito sa 18 na Marines, sigurado pong meron silang video o meron man lang silang picture kung anong itsura ng mga bahay nyo at yung itsura ng mga nagtumanggap para in your behalf. Ang ano lang naman po natin, sana po may remorse naman kayo na nagsisisi na kayo bakit ganyan kayo kanakaw at sana for the reform ba of our country, mag-come forward na po kayo and we can reset, di ba ba? Para po sa 2028 ay may pag-asa naman po ang bayan natin sa pag-reform and recover. Kaya maraming salamat mga kapatid, kababayan, Yes. kapatiran, mga bakla.
Kami po'y nagpapaalam na. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye. Kong. Juanson and Cathy